kasalanan ng kaibigan ninyong awas! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko na sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahanga-hanga ang mga kabataang kahit na pabayaan ng magulang ay nananatiling matatag. At kahit mahirap ay pilit na tinatahak ang tamang landas ng buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, may notice of disconnection na po tayo sa tubig at ilaw. Bakit sa akin mo sinasabi yan, Lisel? Wala naman akong pera. Yang ama mo ang kausapin mo. Mas malaki kita niyan. Bakit ako tinuturo mo, Mirna? May trabaho ka rin naman. Ay, natalo ako sa sugalang kagabi, kaya wala na akong pera. Mapuputulan tayo ng ilaw at tubig pag hindi po yun nabayaran. O, Tiago, narinig mo yon. Huwag mo munang bigyan ng pera yung babae mo sa biros ng ilang araw. Bayaran mo muna yung tubig at ilaw natin. Bullshit ka! Bakit mo ba ako pinakikilaman, ha? Hindi ko naman pinakikilaman yung pagsusugal mo. Lintik na ito. Nay! Nay! Huwag na po kayo magtalo! Ako na po magbabayad ng ilaw at tubig natin. Ay, totoo ate. Oo, Lisel. Nakasweldo na ako kahapon sa fast food na pinapasukan ko. Ay, salamat naman, anak. Hindi na tayo mapuputulan ng tubig at kuryente. At hindi tayo pagchichismisan ng mga walang magawa dito sa ating lugar. Wala kasing kwenta tong ama nyo eh. Puro bisyo iniintindi. Tay! Walang yaka! Bakit niyo naman po sinampal si inay, tay? Madaldal kasi ang nanay nyo. Mapagmalinis. Sakit na. Akala mo walang bisyo. Samantalang halos hindi na nga siya kumain dahil sa kasusugal niya. Ikaw na babae ka, ha? Tigilan mo na ako! Sa susunod na daldalan mo pa ako, sisipain na kita! Oh, bakit hindi ka pa natutulog, Lisel? Hating gabi na. Hindi ako makatulog ate. Naisip ko yung buhay natin. Doon pa lang naiisip mo. Di ba, ang mga magulang, gabay ng mga anak. Pero, bakit ganun yung mga magulang natin? Ayaw nila tayong gabayan. Ayaw ba nilang maabot ang mga pangarap natin? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Pero ito ang alam ko. May isip na tayo. Alam na natin ang tama at mali. At kahit mali ang nilalandas ni na Inay at Itay, dapat sikapin pa rin nating matahak ang tamang landas upang maabot natin ang ating mga pangarap. Paano kaya mangyayari yun? Tulad natin, paano tayo makakatapos ng pag-aaral? Ikaw nga, hindi ko nga nakapag-college dahil nagtrabaho ka na agad para matugunan mo yung mga pangangailangan natin. Mangyayari yun. Hindi man tayo magabayan ng mga magulang natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin para magtagumpay. Walang problema sa akin, paring Tiago. Kahit dumito ka. Ay, salamat, paring Pablo. Akala ko tatanggihan mo ko eh. Hindi ko magagawa sa iyo, Andre. Malakas ka sa akin eh. Teka, bakit nga ba ayaw mo umuwi sa inyo? Ilang araw ka na ikaw mo wala doon. Tiyak hinahanap ka na nila. Lalo na yung maganda mong anak. Ang ibig kong sabihin si Vanessa. Mo silang maghanap. Basta ang gusto ko, walang makikialam sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Talagang hindi kita pakikialam, Andre.
Sanggan dikit tayo eh. Sige na, Vanessa. Iuwi mo na itong dala kong grocery sa inyo. Kahit pa paano, makakabawas ito sa mga gastusin mo. Marami na akong utang na loob sa'yo, Albert. Kakahiya na. Ipinasok mo pa nga ako sa fast food na pinagtatrabahuan ko ngayon. Masaya ako matulungan ka. At alam mong dahilan. Mahal kita. Yun na nga eh. Ayokong samantalahin ang kabutihan mo. At lalong ayaw ko rin paasahin ka dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. O sige. Kung talagang wala pa sa isip mong bagay na yan, hindi kita pipilitin. Pero sana, hayaan mong tulungan kita. Kahit bilang kaibigan mo man lang na nagmamalasakit sa'yo. Ilang araw na pong hindi umuwi si Itay, Nay, ah. Eh, ano ngayon? Nay! Asawa niyo siya. Di ba kayo nag-aalala? Anong klase ba siyang asawa? Wala namang kwenta. Nagsisisi nga ako kung bakit siya pinakasalan ko eh. Alam mo ba kung bakit ako naging sugarol? Dahil pag nagsusugal ako, nakakalimutan ko yung mga pagtataksil niya sa akin. Huwag mo nang alalahanin nung walang ngayon. Baka may bagong kalandian. Sige na, alis na ako. Kanina pa ako hinihintay sa sugalan ni Aling Ibiang. Diyos ko. Hindi ko po alam kung paano magbabago ang mga magulang ko. Pero kayo po, kaya niyo silang pagbaguhin. Pakiusap po. Liwanagin niyo po ang kanilang isipan. Kailangan po namin sila, Diyos ko. Halika, ganda. Vanessa, pasok ka, pasok. Salamat po. Sandali ha, kukuha ko ng makakain natin. Ay, hindi na po. Busog ho ako. Nasaan ho si Itay? Sabi niyo sa akin kanina nung nasa lubong niyo ako sa daan eh. Narito siya sa inyo at may sakit. Oo. Kaya po, sumama ako sa inyo dito. Narito nga ang tatay mo. Dito siya sa akin tumutuloy. Pero wala siya rito ngayon eh. Ho? Eh, bakit kayo nagsinungaling sa akin? Inosente ka nga talaga. Ginawa ko yun para sumama ka sa akin. Mang Pablo? Alam mo, matagal na kitang type. Matagal ko nang gustong mapa sa akin ka. Uuwi na po ako. Hindi ba? Aray po! Ay! Makakauwi ka lang pagkatapos ng gagawin Bitiwan natin. niyo ko. Walang niya kayo. Sama niya! Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Mangyari lang ang gusto ko. Ay, huwag niyo ako malikanayap! Tinamaan mo yung ano mo eh. Kailangan makalis na ako dito! Yun po nangyari, Inay. Salamat na lang. Nakatakas ako sa kanya. Pagkasipa ako sa kanyang ari. Ang walang iyang Pablong yun. Irereklamo natin siya sa mga pulis. Ngayon din. Nangyari dito? Bakit ko umiyak, Vanessa? Mabuti naman. Umuwi ka pa. Noy, Mirna, hindi ikaw ang kausap ko. Dapat ako sumagot dahil ako ina. Dahil ako makaalis na nga lang. Pinagtangkaan mo ako pagsamantala ng kaibigan niyong as! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko nang sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak!
Hayop ka, Pablo! Tama na, Pre, patawad. Natukso lang talaga ako sa anak mo, kaya ako nagawa yun. Ang sabihin mo, ahas ka! Mahilig sa laman! Tama, pre. Huwag mo akong tawagin, pare! Mula ngayon, hindi na kita kaibigan, gago! Pre. Mamang pulis, kulihin niyo ng walang iyak yan. Sige, sige. Bago ko mapatayan! Oo, tama na, tama na. Vanessa! Lisel! Bayali na kayo! Handa na hapunan! Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Ha? Eh, Nay? Totoo po ba ito? Ha? Kayo nagluto? Ay, oo naman, mga anak. At mula ngayon, lagi ko na kayo ipaghahanda ng mga pangangailangan nyo. Talaga po. Nay? Patawarin niyo sana ako sa mga pagkukulang ko, mga anak, ha? Natauhan ako dahil sa nangyari sa iyo, Vanessa. Salamat naman po, Nay. Kung ayaw magbago ng tatay niyo, bahala siya. Pero ako magbabago na para sa inyong mga anak ko. Ate, ang saya-saya. Oo nga. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Tutulungan ko po kayo para maitaguyod ang buhay natin. Tay? Oh, bakit ang dami niyong dala? May oo nga. Isang sakong bigas at mga groserya. Para dito sa bahay lahat yan, Vanessa. Beer na. Tiago? Patawarin niyo ako. Mahabang panahon ko kayong pinahirapan ang pamilya ko. Tay! Wala akong pinahalagaan kundi ang sarili kong hilig. Sana hindi pa huli ang lahat. At matanggap niyo pa rin ako. Oo naman, Tiago. Ako man, namulat na rin sa aking pagkakamali. Mirna, Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo rin ang aking panalangin. Ang mabuting anak ay kanyang kinalulugdan. Dinirinig ang bawat panawagan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Minsan, Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magagandang katangian si Ken, hindi ko rin siya matututuhang mahalin. Kahit anong gawin mo. Kaya sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mong bayaran namin? Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo na may kuya ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama.
Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Tiyak magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero nakahihiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken. Tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman na nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din tong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, mukhang ano na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak namang naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Tao. Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, eto na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nanghihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, Mrs. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman. Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay, noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya.
Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ah. Anong problema? Yung tiyahin ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit, may sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Na huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance. Baka naman this time, makabaho na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Eto na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala. Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Kaya mo, pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Ano? Dani naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin. Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka nga. Babayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana... Hihingi ka ng tulong. Oo, sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang na ikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan? Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Ay, sana naman, wag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka!
Dami na nainom ko. Doon sa bahay ni Pare Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako. Dito na lang ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako nila inay. Eh, hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo eh. Dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mami? Daddy? Oh, Tumawag po ni Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Danny Ru po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nagkakamalay. Ha? Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Eh, ano ba nangyari, ate? Bakit nasa gasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo. Suga pa kasi sa lalakyan si Danny. Yun ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Kagabi, nag-inuman sila ng barkada niya si Merto. At sabi ng mga nakakita, natulog daw sa kalye si Danny. Ah? Kaya nahagip ng humagibis sa motor. Eh, nakita ba nila yung plaka nung nakasagasa? Tumulong ba? Eh, hindi. Hindi. Tinakasan ng asawa ko. Kuya, kumusta ka na? Eto, masakit pa ang katawan. Kasalanan ko naman eh. Kung hindi ako nagpakalango sa alak, hindi ako madidisgrasya. Kuya. May, pasensya ka na. Kayo ni Ken. Inabuso ko ang kabutihang loob niyo. Patawarin niyo sana ako. Marahil niloob ng Diyos na mangyari ito para magbago na ako ng lubusan. Masaya ako dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, Kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo. Biyaya ng Diyos ang mga taong tumutulong sa atin. Ngunit sana naman, huwag natin silang abusuhin upang huwag mawala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at
Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iba na lang ang yayain ninyo. Nakakainis ka naman. Wala kang pakisama, ah. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming kabataan ngayon ang madaling maimpluwensyahan, hindi lang ng kanilang kapaligiran, kundi maging ng kanilang mga kaibigan. Saan kaya sila hantong kung ito'y hindi mababago? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rosel sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosel, dahil sa pagkamatay ng tatay niyo, pansamantala ka muna matitigil sa pag-aaral mo. Po, Huwag ka sana magdamdam sa akin, anak, ha? Bilang panganay sa inyong magkakapatid, kailangan ko ang tulong mo para maitaguyod ang buhay natin. naunawaan ko po kayo, inay. Alam ko po na hindi madali ang kalagayan natin ngayon. Huwag na po kayong umiyak. Hindi po ako nagdaramdam sa inyo. Salamat, anak. Hayaan mo, kapag kaya ko na, mag-aaral ka uli. Bukas po, sisimulan ko ng maghanap ng trabaho para matulungan ko po kayo. Sabi ko na sa'yo, Rosel, matatanggap ka sa company namin. Talagang need namin ang mga encoder doon. Buti na lang ipinasok mo ko, Trixie. Thanks, ha? Ox lang yon. Magaling ka naman eh. Kaya sure ako na hindi ako mapapahiya. Lagi pa akong may kasabay sa pagpasok. Lagi ka namang may kasabay, di ba? Yung boyfriend mo, si Warren. Kahit na. Iba pa rin yung nandyan ka. Para kahit wala siya, hindi ako mag-iisa. Sige. Salamat uli, ha? Ngayon, may trabaho na ako. Matutulungan ko na si inay sa mga gastusin namin sa bahay. Kuya Amador, naku, maraming salamat sa bigas na dala mo. Malaking tulong to sa amin. Maliit na bagay lang yan, Melda. Marami naman akong naani eh. Kaya naisip kong dalan kayo, maging ng mga gulay. Total, pupunta din naman ako ng Maynila. Nasan nga pala yung panganay mo? May trabaho na si Rosel, kuya. Mag-iisang buwan na. Pinasok siya ng kaibigan niya si Trixie. Mabuti naman kung ganon. Hoy, paalalahanan mo lang yung anak mo, ha? Na maging matalino sa pakikisama sa mga kaibigan. At matutong manindigan para hindi siya maisama ng mga yon sa maling gawain. Ay, oo, Kuya Amador. Maging mahinahon ka sa pangangaral sa kanya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mapagalitan mo lang ng konti, nagre-rebelde na. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ganun ang mga anak ko, kuya. Sikapin mo pa rin panatilihin ang pagiging mahinahon sa pangangaral sa kanila, Melda. Lalo na kay Rosel.
Maraming tukso sa paligid at dapat na maging matatag siya sa paninindigan na labanan ng mga yon. Oh, Rosel. Anak, Nay, bakit ngayon ka lang dumating? Gabi na. pasensya na po. Hindi ba hanggang 6 ka lang ngayon? Opo, kaya lang hinintay ko po kasi si Trixie. 9 p.m. pong labas niya, kaya ngayon 10 lang po ako nakauwi. Nung minsan, ganito rin ang nangyari. 3 oras mong hinintay sa pag-uwi yung kaibigan mo. Eh, nagpapahintay po kasi siya na eh. Pero anak, hindi dapat ganun eh. Dapat pagtapos ng trabaho mo, umuwi ka na. Para maaga ka makapagpahinga. Matutulungan mo rin ako dito sa bahay natin. Eh, gusto ko nga po umuwi na eh, dahil pagod na rin po ako. Nahihiya lang po akong tumanggi kay Trixie. Abay, huwag ka mahiya, anak. Hindi naman masama ang sasabihin mo. Ang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya na mahinahon ang dahilan mo. Siguro naman, mauunawaan ka niya. Ano? You mean, hindi ka makakasama sa pamamasyal namin mamaya? Oo, Trixie, pasensya na ha. Kailangan ko kasing tulungan si Inay sa mga gawain sa bahay. Naku, ano ba yan? Mas maganda kung makakasama ka. Para may partner tong si Daryl. Siya nga naman, Rosel. Masyado akong maiinggit kina Warren at Trixie kapag wala akong partner. Naku, sorry talaga. Iba na lang ang isama ninyo. Hindi talaga ako pwede. Kailangan kong tulungan si Inay. Boring ang naging date natin, Trixie. Oo nga eh. Feeling ko nga rin, Warren. Dahil nagbukang bantay natin si Daryl. Kasi wala siyang partner. Ang kaibigan mo naman kasi, KJ. Kakainis nga eh. Di bale, naisasama din natin siya. Ako bahala. Kukulitin ko. Sige, gawin mo. Matagal na may tama sa kaibigan mo si Daryl eh. Oo nga. Leave it to me. Rosel, sige na. Kahit ngayon lang, sumama ka. Promise, mag-i-enjoy ka doon sa pupuntahan natin. Hindi ako papayagan ni Inay. Lalo na abutin ng hating gabi. O, di mo sabihin kung saan tayo pupunta. Trixie? Sabihin mo, doon lang tayo sa amin. Kung gusto mo, tutulungan pa kita magsabi kay Aling Melda para mas kapani-paniwala yung acting na gagawin natin. Gusto mo magsinungaling ako sa nanay ko? Ito naman, masyado ka namang manang. Minsan lang naman eh. Sige na. Para may partner naman si Daryl. Crush ka pa naman ng tao. At matagal nang gusto kang makausap noon. Pasensya na talaga, Trixie. Pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Iba na lang ang yayain nyo. Kakainis ka naman. Wala kang pakisama. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Ano masasabi mo dito, babe? Babe, okay ito. Sa lahat ng bar na napuntahan natin, alam mo, ito yung pinakamaganda. Ang sarap pa ng drinks niya. Ibang Yung timpla. kaibigan mo lang eh. Masyadong KJ. Ni hindi man lang magawang tumakas sa parents niya. Hindi naman siya prom-D. Sinabi mo pa. Kaya nga ngayon, hindi ko na siya papansinin. Ayoko sa ganung kaibigan. Uy! Ano yun? Ano yun? Narinig mo yun, Warren? Nasusunod ang bar. Nagsusunod ang mga tao, nagkakagulo! Tara! Lumabas na tayo!
Rosel, handa na almusal mo. Halika na, kumain ka na. Opo, nariyan na po, Nay. Oh, heto. Daing na bangos at sinangag. Sarap, no? Sarap po. Pumasok na po ba mga kapatid ko, Nay? Ay, oo, anak. Oy, siya nga pala. Kanina, may narinig kong balita sa radyo. Isang bar na nasunog daw kagabi. Ho? Oo, bar na nasunog. At marami daw ang nasugatan. Dahil nagkaroon ng stampede. Naalala ko tuloy yung kaibigan mo si Trixie. Ay. Hindi ba niyayaya ka niya sumama sa kanila sa bar kagabi? Oo nga po, Inaya. Nagalit pa nga siya dahil hindi ko siya pinagbigyan. Oh, may nag-text sa'yo. Sandali lang po, titignan ko. Ay! Nay! Oh, Ang bunsong kapatid po ni Trixie nag-text. oh, bakit daw? Nasa ospital daw po ang kaibigan ko. Rosel, Oh, narito ka pala, Daryl. Hindi ka pala nila kasamang nag-bar? oo, nung malaman kong hindi ka sasama, hindi na rin ako tumuloy. Kasi naisip ko, maiinip na naman ako dahil wala ka. Pero sa isang banda, mabuti na rin eh hindi ka sumama sa kanila. Tama ka. Dahil naligtas ako sa sakuna. Eh, kumusta na nga pala si Warren? Marami siyang sugat eh. Pero buhay naman. Rosel, salamat ha. Ah? Saan? Sa paninindigan mo sa tama. Dahil doon, hindi sinasadya. Iniligtas mo ko sa kapahamakan. Rosel, Nalaman kong nangyari. Kaya nagpunta kagad ako dito sa ospital. Nasama pala kayo sa mga nasaktan sa nasunog na bar. oo. Nasugatan na ako. Na-trauma pa. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil buhay ka. Buti pala hindi ka sumama sa amin. Walang masama nangyari sa'yo. At patuloy kang makapagtatrabaho. Di tulad ko. Ilang buwan na natitigil ako sa trabaho dahil sa mga naging pinsala ko. Kaso nagalit ka. Dahil pinahalagahan ko ang pangaral ng nanay ko. Pagkagalit na mali. Kaya itong na pala ako. I'm sorry, Rosel. I'm sorry. Ang paninindigan ay dapat taglayin ni Numan upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kalayawan at hindi mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. At ako, hindi ba ako bahagi ng pangarap mo? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Gusto mo maabot ang rurok ng tagumpay. Sukdulang lokohin mong asawa mo. Handog ng DZRH ang tula
sa kanyang panahon. May mga lalaking labis ang kabaitan. Kahit mali na ang kabiyak, nagagawa pa rin pagpasensyahan ito. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Elson sa ating dunang sa kanyang panahon. Department manager na pala ngayon ang asawa mo, Elson. Oo, Kuya Randy. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako dahil nagtagumpay na naman siya. Pero nalulungkot din kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Di ba 3 years na kayong kasal? At manager na siya ngayon. Siguro naman, tama na yung mga panahong pinagbigyan mo siya. Anong gagawin ko, Kuya? Hindi ka usapin mo. Sabihin mo na panahon na para anak naman ang bigyan nyo ng pansin. Paano kung hindi siya pumayag? Ikaw na tao ka, oo. Negative ka agad yung iniisip mo eh. Papayag yun. Napagbigyan mo na siya eh. 3 years ka nang naghintay. Ang ganda talaga ng misis ko. Sexy pa rin kahit na 3 years nang may asawa. Kasi mahusay kang mag-alaga. At saka wala pa tayong anak. Kaya hindi nasira yung figure ko. Na-promote pa ako sa trabaho ko. Han, siguro naman maaari na tayong mag-baby ngayon. Total, natupad na ang pangarap mo. Department manager ka na sa company nyo. Gusto mo nang magkaanak tayo? Matagal na. Pero hindi ko sinasabi sa'yo dahil gusto kong tumupad sa pangako ko sa'yo na 3 years bago tayo mag-anak para may time ka pa rin maabot ang pangarap mo sa iyong trabaho. Kasi... Napagbigyan na kita. Sana naman ako ang pagbigyan mo ngayon. Tama naman ang manugang ko, anak. Matagal na niya sinunod ang gusto mo. Tsaka isa pa 30 anyos ka na sa 1 taon. Baka mahirapan ka nang magkaanak niyan. Hindi naman po. Yun nga ang isang office mate ko 34 years old na nung mag-anak na. 40 na siya ngayon. Nakatatlong anak pa sila. Hindi pare-pareho ang mga babae, Nancy. Teka nga, hanggang ngayon ba? Ayaw mo pa rin magkaanak? Nanghihinayang po kasi ako sa career ko Kung mahihinto ako sa trabaho. Tsaka masisira ang figure ko. Nancy, pambira ka, Successful ka naman. At saka maaari mo namang ibalikan dati mong katawan kapag nakapanganak ka na. Pero, Mommy... Anak, huwag mong sagarin ang asawa mo. Abay, baka mainip yun. Maghanap ng anak sa iba. O ano, gusto mo yon? Hoy, Nancy. Ba't di mo ginagalaw yung meriendang hinihanda ako? Ayaw mo ba niyan? Hindi naman. May iniisip lang ako. Ano? Problema? Si Elson. Ayaw na mag-control. Ayaw na rin mag-condom. Talaga? O di laging may fight? Naku, naiinis nga ako Ayoko lang ipahalata sa kanya. You mean? Ayaw mo pa rin magkaanak kayo? Oo. Pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. May paraan. Kung talagang ayaw mo pa.
paano kung magalit siya? O di wag mo ipaalam sa kanya. Hayaan mo siyang maniwala na payag ka ng magkaanak kayo. Hindi pa rin kayo makabuo? Oo, Alan. Ang bagal nyo naman. Ilang buwan na mula nung tumigil kayo sa pagkokontrol, di ba? Oo, pero naniniwala ako na makakabuo rin kami. Masipag naman kami. Pare, ano kaya kung subukan mo sa iba? Ano? Malay mo, sa iba ka nakatakdang magkaanak. Alan, problema yung tinuturo mo eh. Baka magkahiwalay pa kami ng asawa ko kapag ginawa ko yan. At saka kasalanan yan. Kaya ayoko, pare. Napasyal kayo, Mami. Abay, isang buwan ka nang hindi dumadalaw sa akin eh. Kaya ako na nagpunta rito. Naisip ko nga, baka buntis ka na. Kaya nahihirapan ka na maglalakad. Oh, Mami naman. Hindi pwede mangyari iniisip niyo. Bakit naman hindi? Nagpipilso ako. Ha? Pero hindi alam ni Elson. Nancy, niloloko mo ang asawa mo sa ginagawa mo. Hindi pa po ako handang maging ina, Mami. Marami pa akong pangarap na gustong abutin. At kailan ka handa? Sa 1 taon. Oo. Ano? Ka ng hindi ka makasagot. Dahil kahit next year, ayaw mo pa rin. Anak, hindi tama yan. Hindi maaaring ikaw na lang ang nasusunod sa inyong dalawa ng manugang ko. Ihinto mo na ang paggamit ng pills. Mami naman. Yak nasasama ang loob sa iyo ng asawa mo kapag nalaman niya yan. Elson, may problema ba tayo? Kasi mula pa kanina dumating ka, matamlay ka na. Halos ayaw mong magsalita. Hindi ka rin sumabay sa akin maghapunan. Sanay ka namang hindi ako kasabay kumain, di ba? Kasi madalas, makaka-opisina mong kasama mo. At dahil sa pakikisama mo sa kanila at sa galing mo, naabot mo ang mga pangarap mo. Bakit ka ba ganyan magsalita ngayon? Ano bang problema? Sabihin mo. Hindi yung dinadaan mo ako sa paninig. Gusto mong malaman kung anong problema? Ikaw ang problema. Ha? Bakit mo ako niloko? Maaga akong dumating. Kaya narinig kong pag-uusap nyo ni Mami Elma. Elson! Bakit mo ko pinapaniwala sa isang kasinungalingan, Nancy? Buong akala ko magkakaanak na tayo sa pagkakataong ito. Hindi naman pala eh. Dahil gumagamit ka ng pills. Elson, I'm sorry. I'm sorry. Kasi naman, gusto ko, pag nag-anak tayo, naabot ko na ang mga pangarap ko. At ako? Hindi ba ako bahagi ng pangarap mo? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Elson. Gusto mo maabot ang rock ng tagumpay, sukdo lang lokohin mo ako na asawa mo. Patawad, Elson. Patawarin mo ko. Siguro nga, kulang pang pagbibigay ko. Kaya sige, pagbibigyan kita. Abutin mo mag-isang rurok ng tagumpay. Elson! Elson, sandali! Mag-usap pa tayo! Elson! Baga na, Elson. Di
dito na kita pinatulog kagabi. Para hindi sa kung saan ka pa magpunta. Nakainom ka pa naman. Salamat sa concern, kuya. Kapatid kita. Kaya ayokong may masamang mangyari sa'yo. Tumawag nga pala kagabi si Nancy. Sabi ko, dito na kita pinatulog. Uuwi ako ngayon. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Bakit? Ano balak mo? Iiwan ko muna siya para makapag-isip siya ng gusto. Malaman niya kung anong talagang gusto niya sa buhay. Sayang naman yung pagsasama niyo kung mawawasak. Hindi ko naman siya gustong hiwalayan, kuya. Bibigyan ko lang siya ng pagkakataong makapamili. Mami, buti dumating na kayo. Ano ba nangyari? Tumawag ka na umiiyak. Pinapunta mo ko rito. Bakit ba? Narinig pala ni Elson yung pag-uusap natin kahapon. Galit na galit siya. Sabi ng katulong namin, kinuha raw niya ang lahat ng mga gamit niya. Kanina wala pa ako. Ito na nga ba inaalala ko eh. Kasi naman anak, dapat sinunod mo na siya. Dahil matagal ng panahon ka rin naman niyang pinagbigyan. Naalala ko pa nga noon, ikaw to mapilit na pakasal kayo. Dahil ayaw mo na ikaw mong mawala siya sa'yo. Sinunod naman niya ang gusto mo. Pero bakit ngayon? Nagawa mo pa siyang lukuhin. Nagsisisi na nga po ako, Mami. Ayoko po. Ano pa gagawin ko ngayon? Oh, yan. May tumatawag sa cellphone mo. Si Kuya, Baka asawa mo yan, sagutin mo. Kuya Randy ito. Sandali po. Hello, Kuya? Nancy, pagpunta ka rito sa ospital. Bakit? Ano nangyari? Si Elson, na-aksidente. Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Please proceed to the emergency room right now. Nancy, Calling Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room right now. medyo okay na. Hindi na ganong masakit ang sugat ko. Oh, salamat na lang. At hindi grabe naging pinsala mo. Kung nagkataon masama ang naging lagay mo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sorry. Kasalanan ko, kaya ka na-aksidente. Wala kang kasalanan. Ang driver ng kotseng bumangga sa akin. Yun ang may kasalanan. Masyado siyang matuling magpatakbo. May kasalanan pa rin ako. Kung hindi ko sinaktan ang damdamin mo, hindi ka aalis ng bahay. Hindi ka madidisgrasya. Nancy, Patawad, Elson. Believe me. I love you. Napakahalaga mo sa buhay ko. Kaya pakiusap. Huwag ka na magalit sa akin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako. Itutuwid ko na ang nagawa kong mali. Ang babae ay dapat pasakop sa kanyang asawa. Maging tapat sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasama upang manatiling maningas ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.